mabuting balita ngayon, dinala kay Jesus ang isang babaeng na huling nakikiapid. Ayon sa batas, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Ang mga Pariseo ay hindi lamang naghahanap ng katarungan, kundi naghahanap din sila ng dahilan upang bitagin si Jesus. Inilagay nila siya sa isang sitwasyon na dehado. Kung siya ay papayag sa pagbabato, siya ay walang habag. Kung hindi naman, siya ay lalabag naman sa batas. Ngunit sumagot si Jesus, sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Isa-isa silang nag-alisan sapagkat lahat sila ay makasalanan. Sa isang iglap, nabaliktad ang sitwasyon mula sa paghuhusga sa babae, napunta sa pagharap ng bawat isa sa kanilang konsensya. Nang wala nang matira, kundi si Jesus lang at ang babae, sinabi niya, hindi rin kita parurusahan, humayo ka, at huwag nang magkasala. Makikita natin dito ang puso ng Diyos. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, ngunit hindi rin niya tinatanggihan ang makasalanan. Ang awa ng Diyos ay hindi pagsasawalang bahala sa mali, kundi pagbibigay ng pagkakataong magbago sa nagkamali. Sa ating buhay ngayon, para rin tayo mga Pariseo na may hawak na mga bato na handang ihagi sa kanino man. Ito yung mga masasakit nating mga salita, yung mga paninira natin sa kapwa, o mga panyuyurak natin sa karapatan at dignidad ng tao. Mabilis tayong manghusga, lalo na sa mga pagkakamali ng iba. Ngunit ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ay bitawan natin ang ating mga bato at piliin ang magmahal. Sinabi ni Santa Teresa ng Calcutta, if you judge people, you have no time to love them. Ito mismo ang ipinakita ni Jesus. Habang ang iba ay abala sa paghusga, si Jesus ay abala sa pagmamahal at pagliligtas. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi yaong walang kasalanan, kundi yaong marunong magpakumbaba at marunong magpatawad. Tulad na Jesus, tayo rin ay tinatawag na maging daluyan ng awa. At sa halip na manghusga, mas piliin nating magmahal, sapagkat doon nahahayag na tayo ay kay Kristo.